Ito na nga, mga Manilenyo, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga bobo na supporter dyan ni Hani, uy magising na kayo. Ito lang masasabi ko Si Hani Lacuna, mayor ng Maynila. Si Isko Moreno, dating mayor. Ngayon, sabi ni Hani Lacuna, nagproblema na daw siya kasi yung mga traffic enforcer daw sa Maynila, kotong. Sabi daw kasi ni Isko sa kanya na wag daw tanggalin yung mga trabahante ni Isko noon kasi tutulong daw yan kay Hani Lacuna. Ngayon, kung ako, real talk lang, ako bilang isang mayor, kung ako si Hani Lacuna, ngayon, si Isko hindi na mayor. Pero yung mga trabahante ni Isko, iniwan ni Isko kay Hani Lacuna. Ngayon, kung gumawa ng hindi maganda yung mga traffic enforcer at nangungutong, anong gagawin mo? Siyempre tatanggalin mo yun. Kasi alam niyo kung bakit? Mayor ka. Hindi porkit si Isko tinuring mong kapatid ay lahat na lang ng gusto mo, lahat na lang ng gusto ni Isko masusunod. Dito nagpapahiwatig lang na tamad siya, tamad ka. Alam mo kung bakit? Mayor ka ikaw yung may power. Ngayon, hindi porkit sinabi ni Isko, wag mong tanggalin ate, kasi tutulungan ka niyan. Kung meron namang ginawang mali, yung mga tauhan ni Isko, tanggalin mo. May power ka. Kaya nga sinasabihan ka ng mga Manilenyo na wala kang ginawa kasi umasa ka lang sa mga trabahante ni Isko. So, ibig sabihin pala, pag pinapakain ka ni Isko ng tae, kakain ka rin. 'Di ba? So, anong saysay mo bilang mayor kung simpleng problema mo, kotong, hindi mo masolusyonan? 'Di ba? Kaya hindi masisi ng taong bayan na papalitan ka. 'Di ba? So ito, panoorin niyo po yung video kasi nagreklamo po si Hani Lacuna na yun daw mga trabahante ni Isko noon sa enforcement tawag na ba sa mga ganun sa mga traffic enforcer o whatsoever. Kotong daw. So ito po. Ang sinasabi ko po is, sabi niya sa akin, para ho daw maayos pa rin kasi nakaplastado na po lahat, maayos naman daw po ang pamamalakad niya, ay i-retain ko po itong mga taong ito. Kaya lang po over the months, napansin ko po na napapadalas po ata yung mga complaint regarding po sa pangungotong, halimbawa po sa traffic, yung mga enforcer po, na ako yung nasisisi. And there were a lot of instances na tinawag ko po yung attention ng head nila and he kept on explaining na tinatanggal daw nila, one strike policy. At saka napansin ko po, every time na meron po kaming department head meeting po every first Mondays of every month, ang pumapasok po sa city na funds coming from their department ay hindi po sapat. The last. So ngayon, ito, wait lang. Sabi niya, yung kita daw ng fund mula doon sa mga enforcement agency, hindi daw sakto yung fund. Alam mo, sa totoo lang, Hani Lacuna mayor ka, wala kami ibang gagawin dyan, mag-mayor ka lang sa Maynila, hindi katulad namin, magwa-vlogger kami, maghanap kami ng topic, maghanap kami ng content, masakit sa ulo. Ikaw mayor ka, 'di ba? Bawat agency may inuutusan ka dyan. Kung may nakita kang mali sa pangungutong, tanggalin mo, may power ka, day. Mayor ka Kaya nga sinasabihan ka ng taga Maynila, wala kang kwenta Kung ako tanungin, totoo. Alam mo bakit? Mayor ka. Ilang beses mo na palang napansin kada meeting na kulang ang funds kasi kinukutong. Ba't hindi mo palitan? 'Di ba? Pagdating sa korupsyon, ang bilis-bilis nyo. Pagdating sa paninira nyo kay Isko, ang dami nyong masabi. Pagdating sa trabaho, palitan nyo lang empleyado, hindi nyo magawa. Alam mo, sa totoo lang, Mayor Hani Lacuna, kung hindi mo kayang gampanan yung trabaho mo, umalis ka dyan. Meron pang mas deserve sa'yo. Alam mo, sa totoo lang, no, ang trabaho mo bilang public servant para ka lang nagtrabaho sa mall. Ngayon, kung pagod ka sa pagtatrabaho mo, marami pang mas deserve sa'yo. Nagkataon lang na naging mayor ka dahil sa influence mo. Actually, ito yung pagiging mayor mo para kang singer. Hindi lahat ng singer magaling. Yung iba, malakas sa backer. So ngayon, maraming singer na walang backer pero mas magaling pa sa may backer. Ganun yun. Kaya kung hindi mo kayang gampanan yung trabaho mo, simpleng pangungutong lang, hindi mo masolusyonan, bakit magtagal ka pa dyan? 'Di ba?
Napaka-simple lang yan. So kung yan lang din naman ang pinoproblema mo, mga department heads ni Isko na iniwan niya sa akin, mga kutong, simpleng kutong, kung nakita mong kutong isa, dalawa, tatlong ginawa, tanggalin mo na, palitan mo. Kasi kahit sinabi ni Isko yan na wag mo tanggalin ate kasi mga bababait yan. Kaya nga sa sobrang sa kabaitan mo, sa sobrang kapabaya mo, inaabuso nila yung power mo. Kasi alam mo bakit? Inaasa mo lang sa kanila. Si Isko dati, inaasa niya sa worker pero nag-guide siya. Hindi naman sinabi doon na, ate, iwan ko sa'yo yung mga trabahante ko. Huwag mo na silang pakialaman, hayaan mo na lang magtrabaho. Ang sabi ni Isko, iwan ko lang sa'yo. So, i-guide mo. Kaya nga sinasabihan ka ng Manileño, wala kang kwenta eh. Bakit? Mayor ka nga, sa pangalan lang. Pero pagdating sa trabaho, wala. Alam mo bakit? Nung nagbaha, hanggang dibdib ang tubig sa Maynila, hindi kita nakita. Si Isko, hindi pa lang yan mayor, city councilor pa lang yan. Naghihilaan na kami ng lubid dito. 'Di ba? Yun ang dapat na ibuto bilang public servant. Alam mo, sa totoo lang, meron kasing kasabihan gusto mong maging singer. Paano ka maging singer or maging politician kung hindi ka naman gumagawa? Gusto mong maging mayaman, paano kaya yaman kung tulog ka? 'Di ba? Gusto mong maging perfect ang ratings mo. Paano maging perfect ang ratings mo kung ultimo nga tao hinahanap ka? Lumalabas ka lang pag eleksyon. 'Di ba? Tingnan mo si Isko, hindi pa mayor, umaabot ng District 1, District 2, District 3 hanggang 6. 'Di ba? Kaya nung nanalo siya, kasi sa totoo lang, si Isko ambisyoso yan. Ito real talk lang. Si Isko ambisyoso yan. Pero bago siya ng ambisyon, gumawa siya ng pangalan. Take note, Lacuna. Ang Lacuna ilang beses tumakbong mayor yan. Hindi nanalo. Bakit? Paano ka manalo kung hindi ka man kilala sa ibang distrito? Diba? Si Isko, taga Tondo. District 1, District 2. Diyan si Isko nakafocus. Pero nung city councilor pa lang siya, umikot na siya sa lahat ng distrito. Kaya ngayon nung tumakbo siyang mayor, pasok. Bakit? May ginawa siyang trademark. Kung ang trademark mo, puro ka lang, actually, ito lang, Mayor Hani huwag ka magalit sa akin. Mayor ka po, hindi ka po designer ni Michael Cinco. At totoo lang, napansin ko pagdating sa rampahan, mas mahal pa yung gown mo kaysa sa pagpapaayos sa baha. Oo, pagdating mo sa rampahan, ang ganda ng gown mo. Pagdating mo sa serbisyo, hindi ka nakikita ng tao. Tandaan mo, Mayor Hani, gusto mo bang maging mayor or gusto mong maging passionista? Diba? Actually, public servant ka po. Ang ibig sabihin po ng public servant, magserbisyo ka sa publiko. Hindi po porkit mayor ka na, nasa opisina ka na lang. Kaya tandaan mo, Mayor Hani, naging mayor ka dahil sa tao. Kaya pag nanalo ka, serbisyohan mo yung tao. Hindi ka magserbisyo sa lamesa. Diba? Tapos ngayon, reklamo kayo, ang laki ng utang na iniwan ni Isko. Malaki ang utang na iniwan ni Isko, pero mayroong 25 million or billion sa 2025 budget. So paano nasabi niyong malaki ang utang ni Isko kung umera naman pala kayo ng 25 billion in a year? Diba? Oh. Kaya yun lang ang sabi ko. Bakit sa simpleng kutong? Diba? Hindi mo masolusyonan? So paano pa yung ibang problema? Ito nagpapahiwatig lang talaga na weak leader ka. Kailangan mo pang mag-ensayo. Sa totoo lang, kutong lang yan Kung ilang beses mong nahuling nangutong, palitan mo na. 'Di ba? Kung ako lang mayor, wala akong pakialam kahit regular ka na worker diyan. Bakit? Nangungutong ka na, may ginawa ka ng mali, palitan na kita. Kung hindi ka papayag, itapon kita sa ibang lugar. Yung wala kang makutungan. Oo. Itapon kita doon sa gilid ng kanal. Tignan mo kung may makutong ka doon, kung wala man dadaan. Ganun lang. Diba? Diyos ko, napakasimpleng problema lang yan, Mayor Hani. Pagdating sa mga gown, ang ganda ng suot mo. Pagdating sa problema ng Maynila, wala kang magawa. My God. Diba? So yun lang. Mahirap mag-explain, mga bobo ang nanood ng iba dyang supporter ni Hani. Sa totoo lang, ayaw ko naman sana mag-content talaga nito Gusto ko lang sagutin. Simple kinagat ka ng lamok, anong gagawin mo? Di paluin mo yung lamok, pag hindi mo nahuli, lagyan mo ng off. Diba? Lotion.
Para hindi na babalik yung lamok. Di ba? Pag kinagat ka ng aso, anong gagawin? Pa-NG-kan mo. Hindi yung kinagat ka ng aso, ayaan mo kagatin ka ulit. My God, what the heck, sabi ng kano. So yun lang, maraming salamat. See you next vlog. God first and bye-bye.